Siguro po, bago tayo tumanggap ng mga tanong, unang-una, dapat siguro maintindihan natin yung bakit tayo nandito. No? Unang-una, ang public transportation ay isa sa mga pinaka-importanting mga sektor ng ating lipunan. Dahil ito ang nagdadala sa ating mga kababayan mula sa kanilang mga tahanan, papunta sa kanilang trabaho, mula sa kanilang tahanan, papunta sa mga mall, sa mga lugar na pinupuntahan ng mga pamilya, mula sa kanilang mga tahanan, papunta sa mga paaralan para sa ating mga estudyante. Kaya napaka-importante na prioridad ng gobyerno ang magbigay ng episyente at maayos na transport system para sa ating mga kababayan. At yun ang unang-unang sinabi ng ating mahal na Pangulo nung kami unang nagkita mga isa't kalahating linggong nakalipas. Alam nyo, pag titignan natin ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga kababayan natin, from the moment that they wake up in the wee hours of the morning, most of our countrymen and women, they wake up 4 a.m., konting agahan, alis, babiyahe sila siguro 2-3 oras para magtrabaho. Tatrabaho sila ng 8-9 oras, babiyahe na naman ulit sila ng ganun ulit. 2-3 oras, minsan higit pa doon. Pagdating nila sa bahay, siguro mga 10:00 na ng gabi, tulog na ang kanilang mga anak, hindi man lang nila makasama sa gabi. Yung kanilang mga may bahay, yung kanilang mga asawa, pagod na rin. Baka natutulog na. So, kakain siya, tulog na ang kanyang pamilya, siguro hahalikan na lang niya ng good night, natutulog siya. To do that again the next day, and the day after, and the day after that. Paulit-ulit yan. Paulit-ulit na halos kalbaryo ang dinadanas ng mga kababayan natin. No, dahil sa nakikita naman natin, no, dito sa Metro Manila. Pipila ka sa monumento, sa MRT o sa busway. Pag rush hour, siguro 2 oras yan. O baka mahigit pa. Sasakay ka para kayong mga sardinas sa loob ng tren o sa loob ng bus. Bababa ka, pila na naman. Pagbaba mo, umuulan, walang silong. So, I think yun ang purpose talaga ng kailangan gawin natin at gawin nating mabilis ang mga iba't ibang infrastruktura na kahit papano maiibsan itong mga hirap na dinadanas ng mga kababayan natin araw-araw. At yun ang unang-unang sinabi ng ating Pangulo. We have to fast-track all the ongoing projects of the past administrations and also start the projects that are in the pipeline so that in 5 years, 6 years, 10 years, 15 years, kahit papano, mababawas-bawasan na natin itong hirap na dinaranas ng mga kababayan natin araw-araw.